Siguraduhin mong hindi siya mabubuntis, Mateo. Iyan ang usapan natin. Isang pagkakamali lang at alam mo ang mangyayari. Ang boses na yon ni Liza mula sa kabilang linya ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Elena sa likod ng kurtina ng kanilang sala. Hawak ang isang maliit na box ng mamahaling relos na balak niyang irigalo sa kanilang ikapitong anibersaryo. Ang bawat salitang binitawan ng babaeng yon ay tila lason na unti-unting kumakalat sa kanyang pandinig. Nilalason ang bawat alaala ng 7 taon nilang pagsasama. Sa labas ng bintana, sa loob ng nakaparadang sasakyan, aninag ni Elena ang bulto ng kanyang asawa. Si Mateo, ang lalaking ipinangako sa kanya ang langit at lupa. Ang lalaking kasama niyang umiyak sa bawat negatibong resulta ng pregnancy test ay doon pala humuhugot ng utos mula sa anino ng kanilang nakaraan. Dahan-dahang napahawak si Elena sa kanyang puson. Ramdam pa rin niya ang bahagyang kirot doon. Ang pasa mula sa itinurok niyang hormone injection kaninang umaga. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat ng sakit ng karayom, ang pagbigat ng kanyang katawan, at ang emosyonal na pagod ng AVF para lamang mabigyan sila ng anak. Para lamang mabuo ang pangarap na akala niya ay pareho nilang hinahangad. Ngunit kaninang hapon, habang nililinis niya ang sasakyan ni Mateo bilang sorpresa, isang maliit na V ng emergency contraceptive pill ang nahulog mula sa siwang ng upuan. Sa bawat tableta na nawawala sa VI na yon, tila isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gumuho. Isang malupit na kabalintunaan ang sumampal sa kanya. Habang siya ay nagpapakasakit na makabuo ng buhay, ang asawa niya ay palihim na gumagawa ng paraan para patayin ang pagkakataong yon. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis na itinago ni Elena ang regalo at pinilit na ayusin ang kanyang pagkakatayo. Pumasok si Mateo na may dalang isang malaking bouquet ng pulang rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila tunay na kagalakan. Happy anniversary, mahal! Masiglang bati ni Mateo bago siya nilapitan at hinalikan sa noo. I'm sorry, medyo late ako. Maraming tinapos sa opisina. For you. Inabot ni Elena ang mga rosas. Ang bango ng mga bulaklak ay tila amoy ng isang lamay para sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila may nakabara na malaking bato. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung gaano na siya katagal niloloko, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang pasasalamat. Salamat, Mateo. Naghanda ako ng hapunan. Tugon niya sa isang boses na halos hindi niya makilala. Habang naglalakad si Mateo patungo sa hapagkainan, napansin ni Elena ang pagkilos ng asawa. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat, ang bawat matatamis na salita tungkol sa kanilang kinabukasan, ay tila isang dula-dulaan na siya lamang ang hindi nakakaalam ng script. Ang bawat I love you ni Mateo ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Naupo sila sa tapat ng isa't isa. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing paborito ni Mateo, mga pagkaing niluto ni Elena nang may buong pagmamahal sa loob ng maraming oras. Ngunit sa gitna ng marangyang handaan, ang tanging nakikita ni Elena ay ang anino ng VI ng gamot na nasa loob ng kanyang bulsa. Are you okay, Elena? Parang ang putla mo. Pag-aalalang tanong ni Mateo habang inaabot ang kamay ng asawa. Hindi lumayo si Elena. Hinayaan niyang hawakan ni Mateo ang kanyang kamay, ang kamay na nagturok ng libu-libong pangarap sa kanyang sariling katawan, habang ang kabilang kamay ni Mateo ay maaaring siya ring humahadlang sa mga pangarap na yon. Ang init ng palad ng asawa ay tila nagyeyelong-yelo na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga mata ni Elena ay nanatiling nakapako sa mukha ni Mateo. Naghahanap siya ng kahit katiting na senyales ng pagsisisi, ng kahit anong bahid ng katotohanan. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang perpektong maskara ng isang
mapagmahal na asawa. Doon, sa gitna ng kanilang selebrasyon, isang desisyon ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang papatay sa kanya, pipiliin niyang inumin ito ng dahan-dahan hanggang sa wala nang matira sa sakit. Mateo, tawag niya sa mahinahong tono, habang ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit na pinagdidikit. Masaya ka ba talaga sa akin? Masaya ka ba na tayo lang dalawa? Natigilan si Mateo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas, ngunit mabilis din itong bumalik. Of course, mahal. Bakit mo naman naitanong yan? Kulang na lang ay isang maliit na Mateo o Elena. At perfect na ang lahat. Alam mong iyon ang pinaka-pinapangarap ko. 'Di ba? Ang kasinungalingang iyon ang naging huling tulak para kay Elena. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang viin ng gamot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi naaabot sa kanyang mga mata. Bakit kailangang ang taong pinagkakatiwalaan mong bubuo sa iyong pagkatao ang siya ring palihim na rurubay sa bawat piraso nito? Gaano kalalim ang sugat na kayang iwan ng isang taong nangakong hihilom sa lahat ng iyong sakit? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom. Nang dahan-dahan, tila hinahanda ang kanyang sarili sa isang mahabang gabi ng pagpapanggap. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam ni Elena na sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na iiyak sa isang sulok. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang text message mula sa telepono ni Mateo na nasa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa, isang saglit na takot na agad ding itinago sa ilalim ng isang pilit na tawa. Wait lang, mahal. Work lang ito, sabi ni Mateo bago mabilis na kinuha ang telepono. Ngunit hindi alam ni Mateo, bago pa niya ito makuha, ay nabasa na ni Elena ang unang bahagi ng mensaheng lumitaw sa screen. Nagawa mo na ba? Siguraduhin mong wala nang balikan. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Tila isang laso na usok na unti-unting sumasakal sa kanya. Sino ba talaga ang kasama niya sa hapag na ito? Isang asawa o isang estranghero na may planong hindi niya kailanman inakala? Isang maliit na puting tableta. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang lahat. At yun din ang gagamitin ni Elena para mahanap ang piraso ng katotohanang pilit na ibinaon sa limot. Maagang nagising si Elena bago pa man magmulat ng mata ang araw. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid, tanging ang mahina at pantay na paghinga ni Mateo ang maririnig. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, ang mga matang tila laging puno ng katapatan kapag gising. Ngunit ngayon ay tila may itinatagong bigat sa ilalim ng mga talukap nito. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi makagawa ng anumang ingay, nagigising sa natutulog na traidor sa kanyang tabi. Sa loob ng banyo, kinuha niya ang VI ng emergency contraceptive pill na nakuha niya sa sasakyan. Kasabay nito, inilabas niya ang isang bote ng prenatal vitamins na dati niyang iniinom nang may buong pag-asa. Sa bawat tableta ng vitamin na maingat niyang inilalagay sa pakete ng contraceptive, tila may isang bahagi ng kanyang puso ang naninigas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang asawang pinagkakatiwalaan niya ay mas gusto pang lasunin ang kanilang kinabukasan kaysa harapin ang responsibilidad. Para sa iyo ito, Mateo, bulong niya sa sarili habang ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estrangherong puno ng puot. Kung ayaw mong magbunga ang pagmamahal natin, hayaan mong ang kasinungalingan mo ang magpakain sa iyo. Nang lumabas si Mateo mula sa banyo pagkalipas ng isang oras, nakita niya si Elena na abala sa kusina. Ang bango ng bagong luto na sinangag at tuyo
ay bumabalot sa buong bahay, isang eksenang tila kinuha sa isang perpektong pangarap. Ngunit para kay Elena, ang bawat galaw niya ay tila isang bahagi ng isang madilim na sining. Ang aga ng asawa ko at ang bango pa ng niluluto mo. Nakangiting sabi ni Mateo habang yumayakap mula sa likuran ni Elena. Naramdaman ni Elena ang pananayo ng kanyang balahibo sa haplos na yon. Dati, ang yakap na ito, ang kanyang pahingahan, ang kanyang kanlungan sa lahat ng pagod. Ngayon, tila ito ay isang tanikala na sumasakal sa kanyang kalayaan. Pinilit niyang huwag kumawala. Kailangan nating kumain ng maayos, mahal. Lalo na ikaw, mukhang marami kang ginagawa sa opisina nitong mga nakaraang araw. Malambing na sagot ni Elena. Bagaman ang bawat salita ay may pait na hindi maipaliwanag. Ang paghahanda ng kape. Maingat niyang tinimpla ang paboritong kape ni Mateo. Eksaktong 2 kutsarang asukal at sapat na gatas. Ngunit habang inilalagay niya ang tasa sa tapat nito, hindi na pagmamahal ang kanyang nararamdaman, kundi isang matalas na obserbasyon. Pinapanood niya ang bawat paghigop nito, bawat pagnguya, naghihintay kung kailan mahuhulog ang maskara ng lalaking ito. Habang kumakain, muling tumunog ang telepono ni Mateo. Nakita ni Elena ang saglit na pag-aalala sa mga mata ng asawa bago nito mabilis na itinago ang screen. "Sino yon, mahal?" Kaswal na tanong ni Elena habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Si boss lang. May kailangan lang i-verify tungkol sa project sa Makati. Don't worry. Taglish naman ang usapan namin. Medyo makulit lang talaga siya. Pagdadahilan ni Mateo bago mabilis na ibinaling ang usapan. By the way, Elena, nakita mo ba yung maliit na VA sa sasakyan ko? Yung gamot ko sa allergy? Halos mabilaukan si Elena, ngunit nanatili siyang kalmado. Iyon ba? Inilagay ko sa dashboard mo. Akala ko kasi kung ano lang. Bakit kailangan mo na ba? Nakita niya ang malalim na paghinga ni Mateo, isang senyales ng kaginhawaan, na tila isang sampal sa kanyang mukha. Oo, kailangan ko yun mamaya. Minsan kasi umatake ang allergy ko kapag nasa labas ako. Pagkaalis ni Mateo, hindi na nakatiis si Elena. Binuksan niya ang kanilang shared laptop at tiningnan ang bank records na matagal na niyang hindi pinapansin. Doon, nakita niya ang sunod-sunod na transfer ng pera sa isang account na may pangalang LM, simula pa noong 6 na buwan ang nakalilipas. Ang halaga ay hindi biro. Sapat na para suportahan ang isang buong pamilya. Sino si LM? Si Liza ba ito? At bakit kailangang magpadala ng ganito kalaking halaga ang asawa niya sa isang babaeng mula sa kanyang nakaraan? Habang lunod sa lalim ng iniisip, tumunog ang kanyang sariling telepono. Isang tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Sarah. "Elena, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo." Bungad ni Sarah sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Nakita ko si Mateo kanina sa tapat ng isang lumang apartment sa Quezon City. May kasama siyang babae. Elena, kamukhang-kamukha niya si Liza, yung babaeng laging ikinukwento ng biyenan mo." Ang bawat salita ni Sarah ay tila isang munting karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng isang mensahe na pumasok sa kanilang shared laptop dahil nakasync ang messaging app ni Mateo doon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman ay sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. "Mateo, kailangan ko pa ng pera. Hindi sapat ang ipinadala mo para sa mga gamot ko. At tandaan mo, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang sakit ng batang nawala sa atin dahil sa'yo. Huwag mong hayaang malaman ni Elena ang totoo, kundi alam mo kung ano ang kaya kong gawin." Napahawak si Elena sa lamesa para hindi matumba. Ang hanging kanyang nilalanghap ay tila naging abo. Isang bata na walang bata. Anong lihim ang itinatago ni Mateo tungkol sa nakaraan
na kayang sumira hindi lang sa kanilang pagsasama, kundi sa buong pagkatao ni Elena. Wala kang karapatang maging masaya, Mateo. Habang ako, hanggang ngayon, ay binabangungot pa rin sa nangyari sa atin. Pinatay mo ang pagkakataon kong maging ina. Kaya huwag mong asahang hahayaan kitang mabuo ang pamilyang pinapangarap mo kasama ang babaeng iyon. Ang boses ni Liza sa lumang voice record na nahanap ni Elena sa isang lumang laptop ay tila isang malamig na hanging humahalay sa kanyang pagkatao. Nakaupo si Elena sa sahig ng kanilang silid. Ang mga kamay ay nakayakap sa sariling mga binti habang ang dilim ng gabi ay tila unti-unting lumalamon sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalipas. Hinatid siya ni Mateo sa pinto, hinalikan sa pisngi, at nagpaalam na may tatapusing urgent meeting. Ngunit alam ni Elena, ang amoy ng pabango ni Mateo ay hindi amoy ng opisina, kundi amoy ng pagmamadali at pagkabalisa. Sinundan niya ang asawa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan ay tila pag-ikot din ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Humantong siya sa isang kalyeng tila nakalimutan na ng panahon sa Quezon City. Isang lumang apartment building na may kupas na pintura at mga rehas na puno ng kalawang. Doon, nakita niya ang sasakyan ni Mateo. Bumaba si Elena. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Mula sa isang bahagyang nakabukas na bintana sa unang palapag, nakita niya ang anino ng dalawang tao. Inumin mo na ang mga gamot mo, Liza. Please, ayaw kong makita kang nahihirapan. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagsusumamo. Isang tono ng boses na akala ni Elena ay para sa kanya lamang nakalaan. Bakit, Mateo? Para mabilis akong gumaling at hindi mo na kailangang pumunta rito? Para makabalik ka na sa perpekto mong asawa? Ang boses ng babae ay matalas, puno ng pait. Huwag mong kalimutan, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa pagmamaneho mong lasing noong gabing iyon, sana ay may 7 taong gulang na tayong anak ngayon. Sana ay hindi ganito ang buhay ko. Napahawak si Elena sa malamig na pader ng building. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Isang aksidente, isang nawalang anak, isang nakaraang pilit ibinaon ni Mateo sa ilalim ng kanilang mga pangako. Ang sandaling tiningnan niya ang kanyang sariling mga palad sa ilalim ng madilim na pasilyo. Ang mga palad na ilang taon na ring nagdarasal, nagtitiis ng hirap para sa isang anak, ay tila naging marumi sa paningin niya. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa dumi ng lihim na kinatitayuan ng kanyang tahanan. Sumilip siya ng bahagya. Nakita niya si Liza. Hindi ito ang halimaw na inasahan niya. Si Liza ay payat, maputla, at may bakas ng kalungkutan na tila nakaukit na sa kanyang mga mata. Nakaupo ito sa isang wheelchair. Ang mga binti ay tila walang buhay. Sa tabi niya, nakaluhod si Mateo. Hawak ang mga kamay ng babae habang nakayuko. Hindi kita iiwan, Liza. Utang ko sa iyo ang buhay mo. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabayaran ang pagkakamali ko. Bulong ni Mateo. Ang hapdi sa dibdib ni Elena ay naging isang matigas na bukol ng galit at awa. Galit para sa asawang naging eksperto sa pagpapanggap at awa para sa sarili na naging biktima ng isang utang na loob na hindi naman siya ang may gawa. Naramdaman ni Elena ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Sa loob ng apartment, narinig niya ang tunog ng isang basong nabasag. Tila sumisimbolo sa kanyang sariling mundo na tuluyan ng nagkapira-piraso. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ayaw niyang makita ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kanyang pagmamadaling makalayo, hindi niya napansin ang isang lumang lata sa sahig. Ang tunog ng pagkakaladkad nito sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Natigilan si Elena. Mula sa loob ng silid, tumigil ang usapan.
Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Mateo patungo sa pinto. Sino yan? Ang boses ni Mateo ay puno ng kaba. Mabilis na nagtago si Elena sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ng apartment ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Nakita ni Elena ang sapatos ni Mateo na lumabas, lilingon-lingon sa paligid. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Elena ay ang katanungang tila isang sumpa. Kung malalaman ni Mateo na narito siya, pipiliin ba nitong bitawan ang nakaraan para sa kanya? O tuluyan na siyang iiwan sa dilim kasama ang mga lihim na ito? Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang boses ni Liza mula sa loob. Tila tinatawag muli si Mateo. Mateo, bumalik ka rito. Huwag mo akong iwan. Isinara ni Mateo ang pinto. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na panyo. Ang panyong may burda ng pangalan ni Elena na siya mismo ang gumawa. Nanatiling nakatayo si Elena sa dilim. Pinagmamasdan ng panyong nakahandusay sa maruming sahig. Isang simbolo ng kanyang pagmamahal na ngayon ay natapakan na ng kasinungalingan. Ngunit ang hindi alam ni Elena, habang siya ay nakatago, may isang pares ng mga mata mula sa bintana, ang kanina pa nakatingin sa kanyang direksyon. Si Liza. At sa mga mata nito, walang bakas ng awa, kundi isang mapanganib na ngiti ng tagumpay. Kailan ba nagiging sapat ang pagbabayad sa isang pagkakamali ng nakaraan? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang asawa ang maging pangalawa sa isang multong hindi man lang niya nakita? Kung nakakabuo ka sana ng anak, Elena, hindi tayo kailangang maghanap ng ibang pagkakaabalahan sa bahay na ito. Pero dahil tila tuyot ang sinapupunan mo, hayaan mo namang si Liza ang magdala ng kahit konting buhay dito. Ang mga salitang yon mula sa kanyang biyenan na si Aling Martha ay tila mga laso na palaso na bumaon sa puso ni Elena. Nakatayo siya sa pintuan ng silid na dati ay inilaan nila para sa magiging anak nila. Ang silid na ngayon ay puno na ng mga gamit ni Liza. Habang hawak ni Elena ang bagong labang kurtina na balak niyang isabit, tila naging libu-libong kilo ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Isang gabi pa lang ang nakakalipas mula nang makita niya si Liza sa lumang apartment. Ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay nasa loob na ng kanyang pamamahay. Malayong kamag-anak na nangangailangan ng pagkalinga. Iyon ang pakilala ni Mateo, habang ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Elena. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nagawa ng kanyang asawa na dalhin ang multo ng nakaraan sa ilalim ng iisang bubong kung saan sila bumuo ng mga pangarap. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ng kapit sa tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Huwag kang mag-alala, Ate Elena. Sandali lang naman ako rito. Ayaw ko namang maging pabigat sa inyo ni Mateo. Wika ni Liza sa isang malambing na tono na tila musika sa pandinig ng iba. Ngunit para kay Elena, ito ay tila kalansing ng kadena. Nakaupo si Liza sa wheelchair sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay maamo at puno ng pekeng kababaang loob. Ngunit nang lumabas si Mateo at Aling Martha para kumuha pa ng gamit sa sasakyan, ang maamong mukha ni Liza ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging matalim, puno ng panunuya, habang tinitingnan ang bawat sulok ng bahay. Ang ganda naman ng bahay niyo, ate, pero sayang, ang tahimik. No? Parang sementeryo. Bulong ni Liza, sapat lang para marinig ni Elena. Ang sandaling nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng aparador, habang sa likuran niya ay ang anino ni Liza. Tila isang madilim na anino
Ang unti-unting lumalamon sa kanyang liwanag. Kinuha ni Elena ang isang florera ng mga sariwang bulaklak at inilapag ito sa tabi ng kama ni Liza. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kontroladong pait. Ang katahimikan ay hindi laging masama, Liza. Minsan, mas mabuti ang tahimik kaysa sa maingay na puno naman ng kasinungalingan. Mahinahong sagot ni Elena, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa galit. Sa buong hapon pinanood ni Elena kung paano inagaw ni Liza ang atensyon ng lahat. Si Aling Martha ay abalang-abala sa pagluluto ng espesyal na sabaw para kay Liza, habang si Mateo ay tila isang aliping sumusunod sa bawat kailangan ng babae. Ang bawat sulyap ni Mateo kay Liza ay puno ng guilt at ang bawat sulyap niya kay Elena ay puno ng takot. Isang sandali, pumasok si Elena sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa lababo. Tila malalim ang iniisip. Mateo, hanggang kailan? Tanong ni Elena sa isang boses na halos pabulong na lang dahil sa sakit. Elena, please, intindihin mo muna. May sakit siya, wala siyang ibang matatatakbuhan. Utang ko sa kanya ang buhay niya. Sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod pero wala itong bakas ng paninindigan para sa kanyang asawa. At ang utang mo sa akin, Mateo? Ang 7 taon nating pagsasama? Ang bawat turok na tiniis ko para sa anak? Na ayaw mo naman palang mabuo? Kailan mo babayaran yon? Hindi nakasagot si Mateo. Ang tunog ng pagbagsak ng isang kutsara sa sahig mula sa kabilang silid ang pumutol sa kanilang usapan. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo kay Liza. Iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng kusina. Mag-isa sa dilim ng kanyang sariling tahanan. Naramdaman ni Elena ang pagbagsak ng isang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng kanilang mga alaala. Ngunit ngayon, bawat dingding ay tila bumubulong ng pagtatraidor. Bakit ang taong nangakong proprotekta sa'yo ang siya ring nagbubukas ng pinto para sa taong mananakit sa'yo? Hanggang kailan kayang maging martir ng isang asawa bago siya tuluyang maging abo? Pagdating ng gabi, bago matulog, dumaan si Elena sa silid ni Liza para tingnan kung kailangan nito ng anuman. Isang obligasyong ipinataw sa kanya ni Aling Martha. Nakita niyang natutulog na ang babae o tila ba natutulog lang. Ngunit nang akmang aalis na si Elena, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makitang nakadilat si Liza. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huwag kang masyadong kampante, Elena. Bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na humahalik sa pandinig. Hindi mo alam kung ano ang iniinom ng asawa mo gabi-gabi. At hindi mo alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng puso niya. Ang akala mong vitamin, baka maging mitya ng katapusan mo. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang baso. Ang tubig ay tumapon sa sahig at dahan-dahang gumuhit ng isang mapait na landas. Ang katanungang naiwan sa kanyang isipan ay tila isang sumpa. Ano pa ang kayang gawin ni Liza para tuluyang agawin ang lahat mula sa kanya? Wala kang puso, Elena. Ni hindi mo magawang kaawaan ng isang taong lumpo na at wala nang matatakbuhan, kundi tayo. Ang bulyaw ni Aling Martha ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tila isang matalim na latigo na humahagupit sa pagkatao ni Elena. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw na dahan-dahang nagpapasapaso sa kanyang mga palad. Ngunit ang init ng ceramic ay wala sa kalahati ng apoy ng kawalang katarungan na naglalagablab sa kanyang dibdib. Sa sahig, malapit sa paanan ng wheelchair, nakasalampak si Liza. Umiiyak ito. Ang mga balikat ay nayayanig sa tila walang katapusang pighati. Habang ang tubig mula sa natumbang baso ay dahan-dahang kumakalat sa sahig, tila isang mapait na lawan ng kasinungalingan. Ate Elena. Sorry po.
Hindi ko naman sinasadyang madumihan ng sahig. Huwag niyo po akong itulak ulit. Ang hikbi ni Liza ay puno ng panginginig. Isang boses na sadyang idinisenyo para kumuha ng simpatya. Anong itulak? Ni hindi kita hinawakan, Liza. Ang boses ni Elena ay pumiyok dahil sa pinaghalong galit at gulat. Nakita ko ang ginawa mo, Elena. Ang bulyaw muli ni Aling Martha habang mabilis na nilalapitan si Liza para alalayan. Nakita ko kung paano mo tinitigan ng masama ang kawawang bata bago siya bumagsak. Ganyan ka na ba kasama dahil lang hindi ka magkaanak? Ipinapasa mo ang galit mo sa taong wala ng laban. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo mula sa pinto ng garahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang eksena. Mabilis siyang lumapit at binuhat si Liza pabalik sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkadismaya habang nakatingin kay Elena. Elena, ano ba itong nangyayari? Hindi ba usapan natin na aalagaan natin siya? Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng bigat ng paghahatol. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay. Ang bawat salita ng pagtatanggol na gusto niyang sabihin ay tila naging tuyong abo sa kanyang bibig. Pinanood niya kung paano naging bayani ang kanyang asawa sa harap ng isang babaeng bihasa sa pagganap. Ang sandaling humarap siya sa salamin sa banyo. Pagkatapos ng komosyon, pinagmasdan niya ang kanyang sariling mukha. Ang dati ay makinang na mga mata ay ngayon ay puno na ng pagod. Ang kanyang balat ay tila nawalan na ng buhay dahil sa puyat at stress. Napansin niya ang isang hibla ng puting buhok, isang tanda ng dahan-dahang pagkamatay ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng bigat ng mga lihim ni Mateo. Hinawakan niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding awa para sa babaeng nakikita niya sa refleksyon. Isang babaeng unti-unting nilalamon ng isang bahay na dapat ay kanyang kanlungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang alaala ang bumalik sa kanya. Noong isang gabi, nang akala ng lahat ay tulog na siya, dumaan siya sa tapat ng silid ni Liza. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa loob. Hindi tunog ng wheelchair, kundi tunog ng mga paa na naglalakad ng matatag. At ngayon, habang pinupunasan niya ang sahig na dinumihan ng drama ni Liza, nakakita siya ng isang bagay sa ilalim ng sofa. Isang maliit na balat ng candy. Ang paboritong candy ni Liza na tanging sa mataas na shelf ng cupboard lang makukuha. Isang lugar na hindi kailanman maaabot ng isang taong nakaupo sa wheelchair. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang bawat piraso ng ebidensya ay dahan-dahang nabubuo. Si Liza ay hindi lang basta nakaraan ni Mateo. Siya ay isang manggaganso na gumagamit ng awa para kontrolin ang lahat. Nang gabing iyon, sinubukan ni Elena na kausapin si Mateo sa loob ng kanilang silid. Ang hangin ay mabigat. Tila may bagyong nagbababad sa pagitan nilang dalawa. Mateo, kailangan nating mag-usap tungkol kay Liza. Hindi siya ang akala mo. Nakita ko siyang, "Tigil na, Elena." Ang putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pagsabog ng pagtitimpi. Saung-sawa na ako sa mga hinala mo. Si Liza ay biktima ng pagkakamali ko. At hanggang ngayon, dala-dala niya ang kapansanang iyon habang ikaw, puro selos at puot ang inaatupag mo. Bakit ba ang sama ng ugali mo kay Liza? Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Ang lalaking nangakong maniniwala sa kanya sa hirap at ginhawa ay siya na mismong nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Ang sama ng ugali ko, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Mateo, ako ang asawa mo. Ako ang kasama mo sa bawat turok ng IVF. Sa bawat gabing umiiyak ako dahil akala ko ay may kulang sa akin. Pero ang totoo, ikaw ang may kulang, Mateo. Kulang ka sa katapatan. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay tinalikuran niya si Elena at lumabas ng silid. Iniwan ang asawa
sa gitna ng katahimikan na tila isang bilangguan. Habang nakatayo sa dilim, narinig ni Elena ang mahinang tunog ng tawanan mula sa silid ni Liza sa kabilang dako ng bahay. Isang tawa ng tagumpay, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, tila isang munting karayom na muling tumutusok sa kanyang puso. Kung ang lahat ay naniniwala sa kasinungalingan, sapat ba ang isang katotohanan para wasakin ang kuta ng kaaway? O sadyang mas pinipili ng mga tao ang masarap na kasinungalingan kaysa sa mapait na katotohanan? Hindi mo na ba ako mahal, Mateo? O nakatali ka na lang sa obligasyon dahil sa asawa mo? Ang malambing at mapanuyang boses ni Liza ay narinig ni Elena mula sa siwang ng pinto ng library. Nakatayo si Elena sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng merienda na balak niyang ibigay sa asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liza, tila may isang matalim na aspil na itinutusok sa pandinig ni Elena. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi nakikita, ngunit labis na kumikirot. Sa loob ng silid, nakita niya ang anino ni Mateo na nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang likuran ay tila pasan ang buong daigdig. Lumapit si Liza. Ang wheelchair nito ay gumagawa ng mahinang tunog sa sahig at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mateo. Isang haplos na puno ng pagnanasa. Isang paghawak na tila inaangkin ang pag-aari ng iba. Huwag kang magsalita ng ganyan, Liza. Alam mong hindi kita pababayaan. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagod, tila isang luma at gasgas na plaka. Mabilis na tumalikod si Elena bago pa siya makita ng dalawa. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ibinaba niya ang tray sa counter nang walang anumang tunog. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na malapit na siyang sumabog. Ngunit sa halip na sumigaw, kinuha ni Elena ang maliit na botelyang nahanap niya sa basurahan ng banyo ni Liza kaninang umaga. Wala itong label, ngunit ang mga tableta sa loob ay pamilyar sa kanya. Bilang isang babaeng dumaan sa maraming gamutan para sa fertility, kabisado niya ang hitsura ng mga gamot. Ang mga ito ay hindi gamot para sa nerve damage o pain. Ang mga ito ay progesterone supplements, gamot na madalas ibinibigay sa mga babaeng gustong kumapit ang ipinubuntis. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Bakit umiinom si Liza ng gamot para sa pagbubuntis kung ang sabi nito ay patay na ang kanyang sinapupunan? Ang sandaling dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng mesa sa kusina, kung saan madalas silang mag-almusal ni Mateo noong bago pa lang silang kasal. Naalala niya kung paano siya nilalambing ni Mateo, kung paano nito inaayos ang kanyang buhok habang humihigop ng kape. Ngayon, ang mesang yon ay tila naging isang malawak na disyerto sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat gasgas sa kahoy ay tila mga peklat ng kanilang naglalahong pagmamahalan. Maya-maya pa ay pumasok si Mateo sa kusina. Baka sa mukha nito ang pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang titig ni Elena. Lumapit siya at tinangkang hawakan ang balikat ng asawa. Elena, mahal, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Ang boses ni Mateo ay malambot. Tila sinusubukang ibalik ang init na dati, ay kusa namang naramdaman. Nararamdaman ni Elena ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo. Ang init ng kanyang palad na dati ay nagpapakalma sa kanya. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumuko, ang gustong umiyak sa balikat nito at sabihing ayusin nila ang lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, naalala niya ang VI ng contraceptive sa sasakyan at ang mga lihim na mensahe. Dahan-dahan niyang iniwas ang kanyang balikat. Isang maliit na kilos na tila isang malaking pader na itinayo sa pagitan nila. Medyo pagod lang ako, Mateo. Maraming kailangang ayusin sa bahay. Sagot ni Elena sa isang boses na kasing lamig ng gabi.
Natigilan si Mateo. Nakita ni Elena ang sakit at pagkalito sa mga mata ng asawa. Kumuha si Mateo ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa counter. Isa itong kwintas na may pendant na hugis puso. Isang regalo na tila isang huling tangka para bumawi. Para sa'yo, Elena. Alam kong naging mahirap ang mga nakaraang linggo. Gusto ko lang malaman mo na ikaw pa rin ang asawa ko. Bulong ni Mateo. Ngunit bago pa makasagot si Elena, pumasok si Liza sa kusina. Ang wheelchair nito ay tumigil mismo sa pagitan ni Elena at Mateo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakalokong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila isang lihim na tagumpay. Ay, ang ganda naman yan, Mateo. Para kay Ate Elena ba yan? Masayang wika ni Liza, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pang-uuyam. Sabagay, kailangan niya yan para hindi siya masyadong malungkot. Alam mo naman, ang stress ay hindi maganda sa mga babaeng hirap magbuntis. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Liza. Ang tensyon sa loob ng kusina ay tila isang kuryenteng handang pumatay ng sino mang humawak dito. Lumapit si Elena kay Liza. Dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang hininga nito. Huwag kang mag-alala sa akin, Liza. Mas nag-aalala ako sa'yo. Mahinahong sabi ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa tiyan ni Liza. Siguraduhin mong iniinom mo ang mga tamang gamot. Mahirap na. Baka ang inaakala mong kinakapitan ay hindi naman pala talaga totoo. Nakita ni Elena ang saglit na pagkaputla sa mukha ni Liza, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Isang munting tagumpay para kay Elena, ngunit alam niyang malayo pa ang dulo ng labanang ito. Nang gabing iyon, habang natutulog si Mateo, muling bumangon si Elena. Naglakad siya patungo sa basurahan sa labas ng bahay, kung saan itinapon ni Liza ang isang maliit na supot kaninang hapon. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, hinalungkat niya ang laman nito hanggang sa mahanap niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang pregnancy test kit. 2 matingkad na pulang linya. Napaupo si Elena sa damuhan. Ang lamig ng gabi ay hindi maikukumpara sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ay agad na napalitan ng isang malaking katanungan. Kung hindi na ginalaw ni Mateo si Liza simula nang ikasal sila, kaninong anak ang dinadala ng babaeng ito na pilit niyang isinisisi sa asawa ko? O sadyang ito na naman ay isang malaking dula-dulaan para tuluyang wasakin ang aming pagsasama? Hindi aksidente ang nangyari noong gabing iyon, Iha. Pinili niyang mangyari iyon dahil alam niyang iiwan na siya ng asawa mo. Ang mga salitang yun mula kay Mang Nestor, ang matandang mekaniko na nakasaksi sa trahedya 7 taon na ang nakalilipas ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Elena. Nakatayo siya sa loob ng isang maalikabok at madilim na talyer kung saan ang amoy ng kalawang at langis ay humahalo sa bigat ng kanyang hininga. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawan ng panlilinlang. Anong ibig ninyong sabihin, Mang Nestor? Ang boses ni Elena ay halos pabulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at kupas na litrato ng nayurak na sasakyan ni Mateo. Nakita ko sila sa gilid ng kalsada bago ang banggaan. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang maruming mga kamay sa isang basahan. Nag-aaway sila. Akmang lalabas si Mateo sa sasakyan, pero biglang binigla ng babae ang pagpihit sa manibela habang mabilis ang takbo nila. Hindi iyon pagkakamali, Iha. Iyon ay isang desperadong hakbang para hindi siya iwan. Napahawak si Elena sa gilid ng isang lumang lamesa para hindi matumba. Ang utang na loob na naging tanikala sa leeg ni Mateo sa loob ng 7 taon ay nakatayo pala sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ang asawa niya ay hindi isang salarin. Siya ay isang biktima ng isang obsesyong walang hangganan. Ang sandaling lumabas siya mula sa talyer
at tumingin sa malawak na langit. Ang sikat ng araw ay tila masyadong masakit sa kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang bigat na pasan-pasan niya ay nagsisimulang gumaan. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil alam na niya ang totoo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang lumang mensahe ni Mateo noong bago pa lang silang magkasintahan. "Pangako, Elena, ikaw lang ang bubuo sa buhay ko." Napangiti siya ng mapait na pagtatanto na ang pagbubuo sa buhay ni Mateo ay nangangahulugan din ng pagbuwag sa mga kasinungalingan ni Liza. Pag-uwi niya sa bahay, ang atmosfera ay tila isang punerarya. Nakita niya si Aling Martha na nakaupo sa tabi ni Liza, pilit na pinapakain ang babae ng lugaw. Si Liza naman ay mukhang mas lalong nanghihina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha habang nakatingin sa kawalan. "Saan ka ba galing, Elena? Kanina pa kailangan ni Liza ng gamot pero wala ka rito." Ang asik ni Aling Martha. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi sumagot si Elena. Naglakad siya patungo sa kusina kung saan naroon si Mateo. Nakayuko sa lamesa at hawak ang kanyang ulo. Ang bawat pintig ng ugat sa kanyang sentido ay nagpapakita ng matinding stress. "Mateo," tawag ni Elena sa mahinahong tono. "Elena, please huwag ngayon." Ang bigat ng pakiramdam ni Liza. Baka daw hindi na siya tumagal. Sagot ni Mateo nang hindi tumitingin. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Liza at narinig nila ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig. Mabilis na tumakbo si Mateo, kasunod si Elena at Aling Martha. Nakita nilang hawak ni Liza ang isang piraso ng basag na salamin. Nakatapat ito sa kanyang pulso. "Liza, huwag!" Ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at desperasyon. "Ano pa bang natitira para sa akin, Mateo?" Hikbi ni Liza habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Pakiramdam ko ay nawala na ang lahat ng pinanghahawakan ko. Hindi ko na alam kung paano magsisimulang muli." Nanginginig ang kanyang boses, puno ng lungkot at pagkalito. "Minsan iniisip ko kung may lugar pa ba ako sa buhay ng mga taong mahal ko." Dagdag niya, halos pabulungi. "Huwag mong isipin iyan, Liza." Agad na sagot ni Mateo. "Mahalaga ka. At kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa." Dahan-dahan siyang lumapit. Pinananatiling kalmado ang kanyang tinig. "Hindi ko mababago ang mga nangyari, pero narito ako. Handa akong makinig at samahan ka habang hinaharap mo ang sakit na ito." Saglit na natahimik si Liza habang pinagmamasdan siya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang mga salitang yon ay nagsilbing paalala na may mga taong handang manatili sa tabi niya kahit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhang yon, nanatiling nakatayo si Elena sa pintuan. Pinagmamasdan niya ang eksena ng may malamig na mata. Nakita niya ang mabilis na sulyap ni Liza sa kanya. Isang sulyap na hindi puno ng pighati, kundi ng panunuya. Tila sinasabi nito, "Tingnan mo kung paano ko siya kontrolin." "Mateo?" Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa silid, matatag at walang bahid ng takot. "Bago mo ituloy ang pangako mong hindi siya iiwan, baka gusto mong tanungin si Liza kung nasaan ang medical records ng bata noong gabing iyon. O kung bakit ayon kay Mang Nestor, ikaw ang pilit na lumalayo, pero siya ang pilit na humihila sa iyo patungo sa kamatayan." Natigilan ang lahat. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang drama. Nakita ni Elena ang saglit na paghinto ng paghinga ni Liza, ang pagkislap ng takot sa mga mata nito, na agad ding pinalitan ng isang malakas na hiyaw ng sakit. "Ang sakit! Mateo, ang tiyan ko." Ang sigaw ni Liza habang dahan-dahang bumabagsak sa wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang puson. Mabilis na binuhat ni Mateo si Liza, ngunit bago sila makalabas, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng bathrobe ni Liza. Isang sobre
mula sa isang fertility clinic na may petsang kahapon lang. Anong lihim ang nakasulat sa loob ng sobrang iyon na kayang baguhin ang takbo ng kanilang gabi? At hanggang kailan kayang panindigan ni Liza ang kanyang pag-arte bago tuluyang mahulog ang kanyang maskara sa harap ng lalaking pinakamamahal niya? Pirmahan mo na ito, Elena. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kapapaalis sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Aling Martha ay tila isang matigas na bakal na humahampas sa ibabaw ng lamesa habang inilalapag ang mga dokumentong kanina pa tinititigan ni Elena. Nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang hawak ang isang basahan. Katatapos lang niyang linisin ang mga bintana. Isang gawaing nakasanayan na niyang gawin para mabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat letra sa puting papel na yon, annulment of marriage, ay tila mga matatalim na kuko na kumakalmot sa kanyang lalamunan. Ito ang gusto ni Mateo, Elena. Ito ang makakabuti sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ng biyenan, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Ito ang kabayaran sa 7 taon mong pagiging baog. Hindi ka na nakapagbigay ng anak. Naging pabigat ka pa sa emosyonal na kalusugan ng asawa mo. Ramdam ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Aling Martha ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hindi siya makahinga, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang isang maliit na talulot ng rosas na kanina lang ay pinitas niya mula sa kanyang garden. Isang garden na inalagaan niya kasabay ng kanyang mga pangarap. Nasaan si Mateo? Ang boses ni Elena ay halos pabulong na lang, puno ng pagod at kawalang pag-asa. Wala siya. Isinama niya si Liza sa Tagaytay. Kailangan ng bata ng sariwang hangin at katahimikan pagkatapos ng lahat ng eskandalong ginawa mo. Ang sagot ni Aling Martha bago ito tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng sala. Naglakad si Elena patungo sa kanyang bakuran. Ang kanyang munting paraiso na dati ay puno ng buhay at kulay ay ngayon ay tila naging isang sementeryo. Ang mga rosas na 7 taon niyang inalagaan, isa para sa bawat taon ng kanilang pagsasama, ay nirakan at winasak. Ang mga putik ay nagkalat sa semento at ang mga paso ay nagkapira-piraso. Nakita niya ang malinaw na bakas ng gulong ng wheelchair sa malambot na lupa, isang tahimik na saksi sa kalupitan ni Liza. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa gitna ng nasirang garden. Hindi siya humiyaw, hindi siya nagwala. Sa halip, isa-isa niyang pinulot ang mga nadurog na talulot ng rosas. Dahan-dahang nililinis ang mga ito mula sa putik. Ang bawat talulot ay tila isang piraso ng kanyang sariling buhay na ngayon ay tila basahan na sa paningin ng iba. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisang ngiti ng isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Kung akala nyo ay dito na magtatapos ang lahat, nagkakamali kayo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng pagbangon. Pumasok siya sa loob ng bahay at nagsimulang kumilos ng may kakaibang determinasyon. Niluto niya ang pinakamasarap na hapunan, mga pagkaing paborito ni Mateo na dati ay niluluto nila ng magkasama. Inayos niya ang hapagkainan para sa 3 tao. Ang bawat plato ay inilagay niya ng may katumpakan. Ang bawat kutsara at tinidor ay tila handa sa isang malaking labanan. Ang bawat ingay ng kagamitan na tumatama sa isa't isa ay tila isang babala sa katahimikan ng bahay. Habang naghihintay, nahanap niya ang singsing na ibinigay ni Mateo sa kanya noong kanilang 3 anibersaryo. Nakita niya itong nakahandusay sa ilalim ng sofa, tila sadyang itinapon doon. Isang munting alaala ng isang pangakong ngayon ay tila wala na ring halaga. Tumunog ang orasan sa dingding, bawat segundo ay tila isang hampas ng martilyo sa kanyang sentido. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono.
Ang kanyang kamay ay matatag, wala ng bakas ng panginginig. Pinindot niya ang numero ni Mateo. Isang ring, 2, 3. Mateo, ang boses ni Elena ay malamig pa sa yelo nang sagutin ng asawa ang tawag. Kung nasaan ka man ngayon, kasama ang babaeng yon, bumalik ka rito sa bahay. Ngayon din, mayroon akong inihandang hapunan na hinding-hindi niyo malilimutan. Elena, hindi ngayon ang oras. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Mayroon akong hawak na resulta mula sa klinika na hinulog ni Liza kanina. Mateo. Putol ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Kung gusto mong malaman kung kaninong kasinungalingan ang kasama mo sa Tagaytay, uwi ka rito. O ako mismo ang pupunta dyan para ipakita ito sa lahat. Pinatayan ni Elena ang tawag nang hindi na naghihintay ng sagot. Tumayo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang anino ay gumuguhit ng isang madilim na anyo sa dingding. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Tila isang lason na handang kumalat. Ano ang tunay na nakasulat sa dokumentong hawak ni Elena na kayang magpabagsak sa buong mundo ni Liza sa loob lamang ng isang gabi? Masarap ba ang ulam, Mateo? Ipinagluto kita ng paborito mong adobo. Dahil baka pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na muling matikman ang lasa ng pagmamahal ko. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan at maingat na inilalapag ang huling mangkok ng kanin sa gitna ng hapagkainan. Sa tapat niya, nakaupo si Mateo na tila isang bilanggo na naghihintay ng hatol, habang sa tabi nito ay si Liza na nakaupo sa kanyang wheelchair. Suot ang isang manipis na ngiti na pilit itinatago ang kaba. Si Aling Martha naman ay nakataas ang kilay, tila naghihintay lang ng pagkakataong muling maliitin ang kanyang manugang. Ang matunog na pagtama ng pilak na tinidor sa porselanang pinggan na tila isang kampanang naghuhudyat ng simula ng wakas. Ang bawat kalansing ng kagamitan ay umuukit sa katahimikan ng silid, isang ingay na sadyang nakakabingi dahil sa bigat ng mga damdaming hindi mabigkas. Anong drama ba ito, Elena? Ang asik ni Aling Martha habang humihigop ng sabaw. Pinauwi mo ang anak ko mula sa Tagaytay para lang sa hapunan? Akala ko ba ay pipirmahan mo na ang mga papel? Ngumiti si Elena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag po kayong magmadali, Mama. Marami pa tayong oras. Gusto ko lang maranasan nating muli ang maging isang pamilya. Bago tuluyang mahulog ang mga maskara. Tumingin si Elena kay Liza. Nakita niya ang panginginig ng mga daliri ng babae habang hawak ang baso ng tubig. Liza, napansin ko, parang masigla ka na. Sabi kasi ni Mateo, kailangan mo ng sariwang hangin. Pero mukhang mas kailangan mo pala ng tamang bitamina. Ano bang sinasabi mo, Ate Elena? Nauutal na tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni ng ibon na takot sa bagyo. May kilala kasi akong babae. Pagpapatuloy ni Elena habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Isang babaeng tila martir sa tingin ng iba. Isang babaeng handang uminom ng kung ano-anong gamot para lang magkaanak. Pero ang hindi alam ng lahat, may isa pa palang babae. Isang babaeng mahilig uminom ng bitamina para siguraduhing hindi siya mabubuntis ng asawa niya, habang isinisisi ang lahat sa isang nakaraang aksidente. Nabitawan ni Mateo ang kanyang kutsara na gumawa ng isang malakas na tunog sa sahig. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa lamesa. Elena, ano bang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na plastik mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa gitna ng hapagkainan sa mismong tapat ni Mateo. Sa loob ng plastik ay ang VI ng contraceptive pills na pinalitan niya ng vitamin C. Mateo, mahal, bakit hindi mo maubos ang bitamina mo?
Sayang naman. Baka hindi tumalon ang swerte mo kung hindi ka protektado. Ang boses ni Elena ay tila isang mahinang bulong na puno ng lason. Elena, iyan ba ang iyan ba ang nasa sasakyan ko? Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa gamot patungo sa kanyang asawa. Oo, Mateo, at alam mo ba kung ano ang mas masaya? Pinalitan ko ang laman niya ng ordinaryong bitamina simula pa noong nakaraang linggo. Wika ni Elena, habang ang kanyang paningin ay nakapako na ngayon kay Liza na tila estatwang hindi makagalaw. Kaya Liza, kung plano mong gumamit ng milagro para tuluyang maagaw ang asawa ko, siguraduhin mong hindi bitamina ang iniinom nyo gabi-gabi. Nanlaki ang mga mata ni Aling Martha, habang si Mateo ay tila biglang natauhan. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Mateo. Kung ang gamot na akala niya ay contraceptive ay bitamina lang pala, at hindi na niya ginalaw si Liza simula pa noong aksidente, paanong nagkaroon ng pregnancy test na may 2 guhit sa basurahan? Napansin ni Elena ang pagkapit ni Mateo sa gilid ng lamesa at doon niya nakita ang isang kumikinang na bagay sa bulsa ng polo ng asawa, isang maliit na kahon ng alahas, isang bagong singsing. Para kanino ang singsing na yon? Kay Liza ba bilang pangako ng bagong buhay? O isang huling pagsusumamo para kay Elena? Bakit ka tumahimik, Liza? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya naramdaman. Hindi ba dapat ay masaya ka? Dahil kung totoo ang sinasabi mong buntis ka, ibig sabihin ay hindi bitamina ang nakatulong sa'yo. Sino ang tunay na ama ng dinadala mo, Liza? Dahil alam nating dalawa na ang asawa ko ay hinding-hindi magagawang magtaksil sa akin nang higit pa sa ginawa niya sa sasakyan. Ang katahimikan sa hapag ay tila isang bombang nakatakdang sumabog. Ang pawis sa noo ni Mateo ay dahan-dahang pumatak, tila bawat segundo ay isang pahirap. Isang lihim ang nakasabit sa hangin, tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol. Ano ang gagawin ni Mateo ngayong alam na niyang ang asawa niya ay hindi na ang bulag at binging martir na nakilala niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Liza ngayong nabuko na ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan sa harap ng lahat? Hindi lang bitamina ang ibinigay ko sa iyo, Mateo. Ibinigay ko rin sa iyo ang pagkakataong patunayan na mali ako. Pero sayang, mas pinili mong lunukin ang kasinungalingan ng babaeng ito kaysa sa katotohanang nasa harap mo na. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na gunting na gumupit sa huling hibla ng pagtitimpi ni Liza. Ang katahimikan sa hapagkainan ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat isa. Pinanood ni Elena ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Mateo, ang pagkalito na nauwi sa isang malalim at madilim na pagdududa. Liza, magsalita ka. Ang boses ni Mateo ay mababa, tila isang babala ng paparating na bagyo. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka umiinom ng progesterone kung sabi mo ay tuyo na ang sinapupunan mo? At paanong magkakaroon ng pregnancy test sa basurahan kung wala namang nangyayari sa atin simula nang ikasal kami ni Elena? Namutla si Liza, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa paligid. Naghahanap ng anumang butas na muling malulusutan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pader na itinayo ni Elena ay masyadong mataas at matatag. Ma'am Mateo, naniniwala ka ba sa kanya? Ang hikbi ni Liza ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang gasgas na plaka na hindi na nakakaantig ng damdamin. Sinisiraan niya lang ako dahil selos na selos siya sa atensyong ibinibigay mo sa akin. Mateo, alam mo ang nangyari sa atin nung aksidente. Ito ba ang sinasabi mong aksidente? Putol ni Elena habang inilalabas ang isang puting sobre mula sa ilalim ng kanyang placemat. Inilapag niya ito sa lamesa ng may dahan-dahang tunog, tila isang hatol ng kamatayan.
Ito ang medical report mula sa ospital na pinuntahan mo kahapon, Liza. Akala mo siguro ay hindi ko mapapansin ang paghulog nito mula sa iyong bathrobe. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay umalingaw sa buong silid. Bawat hibla ng papel na nahahati ay tila sumisimbolo sa pagkapunit ng tiwala ni Mateo. Habang binabasa niya ang nilalaman, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Nang gabi, ang dahan-dahang pagtayo ni Elena mula sa kanyang upuan. Hindi siya nagmamadali. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na 7 taon ding nag-alaga sa pamilyang ito. At sa isang mabilis na kilos ay hinubad niya ang kanyang wedding ring. Inilapag niya ito sa tabi ng baso ni Mateo nang walang anumang ingay, isang tahimik na pagbibitiw sa isang tungkuling hindi na niya kayang pasanin. Basahin mo, Mateo. Ang boses ni Elena ay puno ng pait. Basahin mo kung paano ka niloko ng 7 taon. Sabi sa report na yan, wala kang naging anak na nawala noong aksidente dahil hindi kailanman nabuntis si Liza. At ang sabi pa riyan, ang kanyang mga binti ay walang anumang permanenteng pinsala. Siya ay malakas, Mateo. Mas malakas pa sa ating dalawa. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kamay sa lamesa ang bumasag sa tensyon. Tumayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Liza. Totoo ba ito? Ang sigaw ni Mateo ay yumanig sa mga kristal na baso sa hapag. Pinanood mo akong magmakaawa sa'yo. Pinanood mo akong saktan ng asawa ko dahil sa utang na loob na gawa-gawa mo lang. Mateo, makinig ka. Ang tangka ni Aling Martha na mamagitan, ngunit itinaas ni Mateo ang kanyang kamay para patigilin ang kanyang ina. Biglang tumawa si Liza. Hindi na ito ang tawa ng isang biktima, kundi ang tawa ng isang taong tuluyan nang nawalan ng katinoan. Dahan-dahan, sa harap ng kanilang mga nanlalaking mata, ay itinulak ni Liza ang kanyang wheelchair palayo. Tumayo siya. Matatag, tuwid, at walang anumang bakas ng kapansanan. "Oh, Mateo, niloko kita!" Ang sigaw ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng puot at paghihiganti. Dahil dapat ay akin ka. Akin ang buhay na mayroon ng babaeng ito. Kung hindi mo ako kayang mahalin ng kusa, kukuha ako ng paraan para hindi mo ako maiwan. At ang pregnancy test na yan, hindi sa akin yan. Kay Elena yan. Nakita ko sa gamit niya bago niya itapon. Natigilan si Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang muling lumitaw. Kung ang pregnancy test ay sa kanya, ibig sabihin ay tunay na nagbunga ang mga bitamina at ang huling tangka ng IVF. Ngunit bago pa makapagsalita si Elena, mabilis na dinampot ni Liza ang isang kutsilyo mula sa lamesa. Ang kislap ng talim sa ilalim ng liwanag ng chandelier ay tila isang babala ng kamatayan. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa bahay na ito. Ang sigaw ni Liza habang mabilis na sumusugod patungo sa kanyang sariling tiyan, tila balak na saktan ang sarili para sa huling pagkakataon ng manipulasyon. Ang tunog ng pagtumba ng mga upuan at ang hiyaw ni Aling Martha ay binalot ang buong silid. Sa gitna ng kaganapan, nanatiling nakatayo si Elena. Hawak ang kanyang puson habang pinagmamasdan ang huling dula-dulaan ng babaeng sumira sa kanyang buhay. May tutuloy ba ni Liza ang kanyang madugong plano? O ito na ang huling pagkakataon ni Mateo para protektahan ang tunay na pamilyang matagal na niyang kinalimutan? Bitawan mo ang kutsilyong yan, Liza. Huwag mong subukang gamitin ang sarili mong buhay para itago ang mga dumi mo. Ang sigaw ni Mateo ay yumanig sa buong kusina. Isang boses na puno ng puot at matinding pagsisisi. Mabilis na dinaluhong ni Mateo ang babae. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan, kasunod ng pagkakakaladkad ng bakal sa semento. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Elena ang ganitong eksena. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ang mga kamay ni Mateo
ay hindi na nanginginig sa takot para kay Liza, kundi sa galit para sa sarili niyang pagkabulag. Napaupo si Liza sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Elena. Wala kang alam. Akin si Mateo. Akin ang lahat ng ito bago ka dumating. Ang hiyaw niya ay tila isang kumpas ng isang nasisirang instrumento. Tama na, Liza. Ang boses ni Elena ay mahinahon, halos pabulong. Ngunit ito ang nagpatahimik sa lahat. Ikaw ang naglagay ng contraceptive pills sa sasakyan ni Mateo, hindi ba? Alam mong sinusubukan naming magkaanak at alam mong iyon ang huling paraan para tuluyan kang makalimutan ni Mateo. Kaya gumawa ka ng paraan para pigilan ang buhay na dapat ay nabubuo sa akin. Hindi nakasagot si Liza. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para kumpirmahin ang lahat. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngayon lang nagtagpi-tagpi sa kanyang isipan ang lahat ng ginawa ni Liza. Ang mga pekeng sakit, ang mga manipulasyon, at ang pagtatraidor sa mismong pamilyang kumupkop sa kanya. Ni Mateo, isang sandaling lumuhod siya sa gitna ng mga basag na pinggan at natapong pagkain. Hindi siya nakatingin kay Liza, kundi sa paanan ni Elena. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ang isang lalaking dati ay matikas at puno ng kumpiyansa ay ngayon ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng bagyong siya rin ang may gawa. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Elena, isang desperadong pagkapit sa huling hibla ng kanyang kaligtasan. Elena, patawarin mo ako. Napakagago ko. Ang bulong ni Mateo ay halos malunod sa sarili niyang pagtangis. Ngunit si Elena ay wala nang maramdaman. Ang bawat luhang dapat ay para sa asawa niya ay natuyo na sa mga nakaraang gabi ng pag-iisa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Mateo sa kanyang damit. Ang bawat daliri ng asawa na bumibitiw ay tila isang mabigat na tanikala na dahan-dahang lumuluwag sa kanyang leeg. Tapos na tayo, Mateo. Payapang wika ni Elena. Ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa iyo ay itinapon mo sa putik. Hindi ko na kayang ayusin ang isang bagay na ikaw mismo ang paulit-ulit na winawasak. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa hagdan ay tila isang martsa patungo sa kalayaan. Hindi niya nilingon ang sigaw ni Aling Martha o ang huling pagwawala ni Liza na muling ibinabalik sa wheelchair ni Mateo. Kinuha niya ang kanyang bag na kanina pa nakahanda sa ilalim ng kama. Wala siyang dinalang marami, ilang damit at ang kanyang dignidad. Lumabas siya ng bahay sa gitna ng kadiliman ng madaling araw. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa kanyang pisngi. Tila binabati siya sa kanyang muling pagsilang. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang tiyak na direksyon hanggang sa marating niya ang pampang ng dagat sa isang karatig lalawigan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato, isang ritmo na tila nagpapatulog sa kanyang pagod na isipan. Nakatayo siya sa dalampasigan habang dahan-dahang sumisikat ang araw. Ang kulay kahel at lila na langit ay gumuguhit ng isang bagong pag-asa sa abot-tanaw. Kinuha niya ang pregnancy test mula sa kanyang bulsa, ang kit na nakita ni Liza sa basurahan. Tiningnan niya itong muli sa ilalim ng liwanag ng umaga. 2 pulang linya, maliwanag. Totoo, hindi bitamina ang nagbigay nito, kundi ang huling himala ng kanyang katawan na lumaban sa gitna ng lahat ng laso na ibinigay sa kanya. Napahawak si Elena sa kanyang puson. Ang init na dumadaloy doon ay tila isang munting apoy na nagbibigay ng lakas sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena na hindi na siya mag-isa. Bakit kailangang dumaan sa pinakamadilim na gabi bago masilayan ang pinakamaliwanag na umaga? At sapat ba ang bagong buhay na ito para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan?
O ito ay magiging isa na namang paalala ng taong kailangan niyang iwan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nanatili siyang nakatingin sa malawak na dagat. Ang kanyang hininga ay malalim at malaya. Sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng sakripisyo ng sariling dangal. At ang katahimikang ito, sa wakas, ay sa kanya na. Wala na ang bango ng bagong luto na almusal. Wala na ang malambing na pagbati ng mahal. At wala na ang tunog ng tsinelas na dahan-dahang naglalakad sa pasilyo tuwing madaling araw. Nakatayo si Mateo sa gitna ng kanilang kusina. Pinagmamasdan ang bawat sulok na dati ay puno ng buhay ni Elena. Ang bawat gamit ay nasa ayos. Ang bawat tasa ay nakasalansan ng perpekto. Isang huling alaala ng pagmamahal ng isang asawang hindi niya pinahalagahan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malupit na ingay na bumabasag sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa anumang bulyaw o hiyaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang vin ng mga tabletas na naiwan sa lamesa. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakita niya ang totoong kulay nito. Hindi ito ang gamot na akala niya. Ito ay bitamina. Ang bitaminang naging saksi sa kanyang pagtatraidor at sa katatagan ng kanyang asawa. Ang bawat bilog na tableta ay tila isang mapanghusgang mata na nakatingin sa kanyang kaluluwa. Mateo, anak, hayaan mo na siya. Ang boses ni Aling Martha ay sumingit mula sa pinto. Puno pa rin ng matitigas na tono. Babalik din yon kapag naghirap na. At si Liza, kailangan natin siyang tulungan. Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Sobra na, ma! Ang sigaw ni Mateo ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na ngayon lang narinig ng kanyang ina. Umalis na si Liza. Pinalayas ko na siya sa apartment na ibinigay ko at pinutol ko na ang lahat ng suporta sa kanya. Huwag niyo na siyang babanggitin sa harap ko dahil bawat pagkakataong pinagbigyan ko siya ay isang pagkakataong sinasaktan ko ang asawa ko. Ni Mateo, ang sandaling pumasok siya sa silid na inilaan para kay Liza at isa-isang itinapon ang mga gamit nito sa labas ng bahay. Hindi siya gumamit ng marahas na salita, kundi ang bawat pagtapon niya ng mga damit at gamot ay tila paglilinis sa sarili niyang konsensya. Sa ilalim ng isang unan, nakita niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng aksidente. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso, tila binubura ang 7 taon ng kasinungalingan na nagkulong sa kanya sa isang bilangguang gawa sa utang na loob. Hinarap niya ang kanyang ina nang may matatag na tingin. At kayo, Mama? Kung hindi niyo matatanggap si Elena bilang kaisa-isang reyna ng bahay na ito, baka mas mabuti nang bumalik na muna kayo sa probinsya. Dahil simula ngayon, gagawin ko ang lahat para hanapin siya, kahit abutin ako ng habang buhay. Habang nangyayari ang komosyon sa Maynila, malayo sa ingay at gulo, nakaupo si Elena sa isang tumba-tumba sa harap ng isang maliit na kubo sa tabing dagat. Ang amoy ng sariwang alat ng dagat at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang isipan. Dito sa maliit na bayan ng Baler, kung saan siya lumaki, nahanap niya ang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay dito ay simple. Gigising sa tunog ng mga huni ng ibon, maglalakad sa dalampasigan, habang dahan-dahang hinahaplos ng tubig ang kanyang mga paa at kakain ng mga sariwang huli mula sa dagat. Wala ng bulyaw, wala ng manipulasyon, at wala ng kompetisyon sa isang multo. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa loob ng kanyang puson. Isang munting pintig na tila nagsasabing, "Narito ako, Nay." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang kanyang dating hapis na muka ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning sa pag-asa. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ngayon ay isang ina na handang itayo ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, hindi pa rin mawala ang isang kakaibang pakiramdam.
Isang hapon, habang namimili si Elena sa palengke ng bayan, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at nakasombrero, tila sadyang umiiwas kapag tinitingnan niya. Hindi niya ito pinansin noong una. Iniisip na baka turista lamang ito. Ngunit nang makauwi siya sa kubo, nakita niya ang isang maliit na bagay na nakasabit sa kanyang pinto. Isang sariwang bulaklak ng sampagita. Ang paboritong bulaklak na madalas ibigay sa kanya ni Mateo noong nanliligaw pa lamang ito. Naramdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at pananabik ang bumalot sa kanya. Alam ba ni Mateo kung nasaan siya? O baka naman si Liza ang nagpapadala ng babala na hindi pa tapos ang laban? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Ang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Mabilis na pumasok si Elena sa loob ng kubo at ibinanday ang pinto. Ang kanyang hininga ay pigil habang nakikinig sa bawat yabag ng sapatos sa buhanginan. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan, tila nag-aalinlangan, ngunit papalapit sa kanyang pintuan. Isang mahinang kumatok ang narinig niya, tila isang pagsusumamo sa gitna ng kadiliman. Sino ang nasa labas ng pintong iyon? Ang lalaking humihingi ng tawad at handang magbago, o ang anino ng nakaraang hindi pa rin siya hinahayaang maging malaya? Ang bawat patak ng ulan sa bubong na anahaw ay tila mga bala ng kahapon na pilit bumabasag sa kapayapaang pilit na binuo ni Elena. Nakatayo siya sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang puson, tila isang tanging kalasag, laban sa anumang panganib na naghihintay sa labas. Ang dagundong ng kulog ay nagparamdam ng kanyang lakas, yumanig sa maliliit na bintana ng kanyang kubo, kasunod ng matatalas na kidlat na panandali ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na dalampasigan. Elena, buksan mo ang pinto. Alam kong nariyan ka. Ang boses na yon ay hindi kay Mateo. Ito ay matinis, puno ng pait at may halong hibang na kagalakan. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Hindi si Mateo ang kumatok. Ang boses na yon ay kay Liza, ang babaeng tila isang sumpa na hindi siya hinahayaang makahinga. Dahan-dahang sumilip si Elena sa siwang ng pinto. Sa ilalim ng hagupit ng ulan, nakita niya si Liza. Wala na ang wheelchair. Nakatayo ito ng matuwid. Basa ang buong katawan. Ang buhok ay nakadikit sa muka na tila isang malignong naghahanap ng biktima. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, dala ang galit ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang itinatagong yaman. Akala mo ba matatakasan mo ako? Akala mo ba hahayaan kitang maging masaya habang ako ay itinapon na parang basura? Ang sigaw ni Liza ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Mabilis na kinuha ni Liza ang isang malaking bato sa buhanginan at ipinukpok ito sa kandado ng pinto. Ang tunog ng nababasag na kahoy at nabubugbog na bakal ay umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto at pumasok ang marahas na hangin kasama ang babaeng handang pumatay para sa isang obsesyong kailanman ay hindi naging kanya. Liza, tama na! Wala ka nang makukuha sa akin! Ang sigaw ni Elena habang umaatras patungo sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hawak ni Liza, isang matalim na piraso ng basag na bote. Nakuha mo na ang lahat, Elena. Ang pera, ang atensyon ni Aling Martha, at higit sa lahat, si Mateo. Wala na akong pakialam sa pera. Gusto ko lang makita kang nagdurusa. Ang boses ni Liza ay puno ng gasgas na emosyon, tila isang instrumentong tuluyan ng nasira. Nang sandaling hindi siya tumakbo papalayo. Sa gitna ng takot para sa kanyang sariling buhay, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas mula sa kanyang sinapupunan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap
habang nakatingin sa kaaway. Hindi ko nakuha ang lahat, Liza. Ibinigay mo ang lahat ng yon dahil sa sarili mong kasinungalingan. Hindi ako ang sumira sa'yo, kundi ang sarili mong puso na puno ng inggit. Lalong nagalit si Liza. Akma na siyang susugod nang biglang may isang aninong mabilis na pumasok mula sa pinto. Ang tunog ng mabibigat na yabag sa basang sahig ay sinundan ng isang malakas na sigaw. "Liza! Huwag!" Si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at sugat. Ang kanyang mga damit ay basang-basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Elena. Mabilis niyang hinarangan si Liza. Pilit na inaagaw ang basag na bote mula sa kamay nito. Ang dalawang katawan ay nagpuno ng maliit na espasyo ng kubo sa isang marahas na pakikipagbuno. Ang tunog ng pagkakaladkad ng mga paa at ang mabibigat na paghinga ay humahalo sa ingay ng ulan sa labas. "Mateo, umalis ka! Hayaan mo akong tapusin ang babaeng ito." Ang hiyaw ni Liza habang pilit na kumakawala. "Hindi kita hahayaang manakit pa ng iba, Liza. Tama na ang 7 taon na niloko mo ako." Ang boses ni Mateo ay puno ng paninindigan na ngayon lang narinig ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan, isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbigay ng sapat na liwanag para makita ni Elena ang mabilis na pagkilos ni Liza. Sa isang desperadong hakbang, itinulak ni Liza si Mateo at muling sumugod kay Elena. Ngunit bago pa man dumapo ang matalim na bote sa balat ni Elena, mabilis na tumalon si Mateo sa pagitan nilang dalawa. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig ni Elena. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakita ni Elena ang dugo na dahan-dahang humahalo sa tubig ulan sa sahig mula sa braso at tagiliran ni Mateo. Ang lalaking dati ay hindi makapagsalita para sa kanya ay ngayon ay nakahandusay, ginamit ang sariling katawan para protektahan ang asawang matagal niyang binaliwala. "Mateo!" Ang hiyaw ni Elena ay puno ng pait at takot. Kasabay nito ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa kubo. Ang mga ilaw na pula at asul ay dahan-dahang tumagos sa kadiliman ng dalampasigan. Nakita ni Liza ang mga pulis at tila biglang nawala ang kanyang lakas. Binitawan niya ang bote at napaupo sa sahig. Humihikbi ng walang tunog. Tila isang batang tuluyan nang nawala sa gitna ng kagubatan. Dahan-dahan siyang inalayan ng mga awtoridad paalis. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa rehas na magiging bagong tahanan niya. Mabilis na lumuhod si Elena sa tabi ni Mateo. Ang init ng dugo nito sa kanyang mga kamay ay tila isang sampal ng katotohanan. "Mateo, bakit mo ginawa yon? Mateo, gumising ka!" Ang boses ni Mateo ay mahina. Halos hindi na marinig sa gitna ng humuhupang bagyo. "Patawarin mo ako, Elena. Kahit ito lang. Mailigtas ko kayo ng anak natin." Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng luha niya ay humahalo sa dugo ni Mateo. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi takot para sa sarili, kundi takot na mawala ang lalaking ngayon lang niya nakitang naging tunay na lalaki para sa kanya. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Ang tunog ng kanyang huling buntong hininga ay tila isang pangakong hindi alam kung matutupad. Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Elena habang ang mga medik ay mabilis na kumikilos sa paligid nila. Sapat ba ang sakripisyong ito para burahin ang 7 taon ng sakit? At mananatili pa ba siyang buhay para masilayan ang mukha ng anak na ibinuwis niya ang kanyang buhay para protektahan? Buhay ka, Mateo. Buhay ka para sa akin at para sa munting himalang ito na matagal nating ipinagdasal. Ang mahinang tunog ng heart monitor sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang regular na paalala ng buhay sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri
ay dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Mateo na puno ng mga benda at turok ng swero. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay hindi na nakakasuka para sa kanya. Sa halip ito ay amoy ng kaligtasan at bagong simula. Dahan-dahang idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang bawat pagkurap niya ay tila isang pagpupumiglas mula sa isang madilim na bangungot. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, nakita ni Elena ang isang dagat ng pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang isang malalim na pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Elena, mahal. Ang boses ni Mateo ay paos at mahina. Tila isang hangin na dumaan sa mga tuyong dahon. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Huwag kang magsalita muna, Mateo. Magpahinga ka. Bulong ni Elena, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng ginhawa. Ligtas na tayo. Wala na si Liza. Hindi na niya tayo muling magagambala. Sa sandaling iyon, kinuha ni Elena ang kamay ni Mateo at dahan-dahang inilapat ito sa kanyang puson. Naramdaman ni Mateo ang init ng balat ng asawa sa pamamagitan ng manipis na tela ng kanyang damit. Isang kislap ng pag-asa ang gumuhit sa maputlang mukha ng asawa. Mateo, hindi ka lang lumaban para sa akin noong gabing iyon. Ang boses ni Elena ay nanginginig sa matinding emosyon. May buhay sa loob ko. Isang buhay na nabuo sa gitna ng lahat ng pait. Magiging tatay ka na, Mateo. Narinig ni Elena ang isang gumaralgal na hininga mula kay Mateo. Ang mga luha ng lalaki ay dahan-dahang umagos patungo sa kanyang mga sentido. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mahigpit na pagpisil niya sa kamay ni Elena ay sapat na para sabihing ito ang pinakamagandang balitang narinig niya sa buong buhay niya. Nang kanilang muling pagkikita, ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ni Aling Martha. Ngunit wala na ang matigas na anyo at matalas na dila ng matanda. Ang kanyang mga baho ay bagsak, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang mga hakbang ay tila humihingi ng tawad sa bawat pagtama sa sahig. Lumapit siya sa kama at sa harap ng kanyang anak at manugang ay dahan-dahang lumuhod. Dahan-dahang tumayo si Elena at inalalaya ng kanyang biyenan. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Elena ang panginginig ng matanda. Inilagay ni Elena ang kamay ni Aling Martha sa kanyang puson, isang kilos ng pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Doon, sa gitna ng puting silid, humagulgol si Aling Martha habang hinahaplos ang magiging apo niya. Ang unang pagkakataong naramdaman ni Elena ang tunay na kalinga ng isang ina mula rito. Pagkalipas ng ilang linggo, nang makalabas na si Mateo sa ospital, sabay silang pumunta sa isang tahimik na sementeryo. Hindi para bisitahin ang sinuman, kundi para mag-alay ng mga puting bulaklak sa paanan ng isang krus na walang pangalan. Isang simbolo para sa anak na inakala ni Mateo na nawala sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Dito natin ibabaon ang lahat ng sakit, Mateo, wika ni Elena habang nakatingin sa malayo. Ang multo ni Liza ay wala na. Ang utang na loob na gawa-gawa niya ay tapos na. Ngayon, ang utang na mayroon tayo ay sa ating sarili. Ang utang na maging masaya. Niyakap ni Mateo si Elena mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ng asawa. Pangako, Elena, hinding-hindi ko nahahayaang may pumasok na kahit anong lihim sa pagitan nating dalawa. Ikaw at ang anak natin, ang tanging mundo ko. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang iabot ni Mateo ang isang maliit na folder kay Elena. Ang kulay asul na folder ay may tatak ng isang notaryo publiko. Ano ito, Mateo? Tanong ni Elena. Ito ang titulo ng bagong bahay natin sa tabi ng dagat, Elena. Sa pangalan mo lang iyan. Ang boses ni Mateo ay puno ng determinasyon. Isang fresh start. Walang Aling Martha, walang alaala ng nakaraan. Isang tahanan kung saan
Ang tanging maririnig natin ay ang tawa ng anak natin at ang mga pangakong hinding-hindi na mababali. Napatitig si Elena sa dokumento. Ang bawat letra ng kanyang pangalan, doon ay tila isang tatak ng kanyang kalayaan at ang panibagong tiwala na sinubukan ni Mateo na iitayo. Ngunit sa likod ng kagalakang ito, isang huling anino ang dumaan sa isipan ni Elena. Paano kung ang katahimikang ito ay pansamantala lamang? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, may mga sugat pa ring hindi kayang hilumin ng isang bagong titulo o ng isang huling pagsisisi? Nanatili silang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat na nga ba ang lahat ng ito para tuluyang makalimot? Ang sikat ng araw sa Baler ay hindi katulad ng sa Maynila. Dito, ang bawat sinag ay tila may dalang haplos ng pag-asa, isang mainit na yakap na nagpapalimot sa lahat ng lamig ng nakaraan. Nakatayo si Elena sa beranda ng kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ng asul na dagat na tila walang hangganan. Ang amoy ng sariwang alat at ang halimuyak ng mga namumumukadkad na sampagwita sa kanyang hardin ay humahalutay sa hangin. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang malambing na musika na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa loob, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang usok mula sa mga tasa ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Lumapit siya kay Elena at maingat na yumakap mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ng asawa. Wala nang bigat sa kanyang mga bulto. Wala nang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Gising na ang munting prinsesa natin, mahal. Kanina pa hinahanap ang nanay niya. Bulong ni Mateo. Ang boses ay puno ng kagalakang dati, ay akala nila ay hindi na nila makakamtan. Pumasok sila sa loob at tumuloy sa isang silid na puno ng liwanag at mga kulay ng pastel. Doon, sa loob ng isang kahoy na duyan, ay nakahiga ang isang sanggol na may mga matang tila nagniningning na mga bituin. Si Amara, ang kanilang himala, na nabuo sa gitna ng bagyo ng kasinungalingan. Ng kanilang bagong simula, ang sandaling sabay nilang pinagmasdan ang munting kamay ng sanggol na dahan-dahang humahawak sa daliri ni Mateo. Isang munting kapit, ngunit sapat na para burahin ang lahat ng pait ng vinang gamot na nahanap ni Elena noon sa sasakyan. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang bagong pahina ng kanilang buhay na sabay nilang isinusulat. Alam mo, Mateo, wika ni Elena habang dahan-dahang hinihele ang anak. Noong nahanap ko ang mga tabletas na yon, akala ko ay katapusan na ng lahat. Pero hindi ko akalain na yun pala ang magiging simula para mahanap natin ang tunay nating sarili. Patawad sa lahat, Elena. At salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit na ako mismo ay sumuko na sa katotohanan. Sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Dahil sa tapang mo, hindi lang ako naging malaya kay Liza. Naging malaya rin ako sa sarili kong mga takot. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa labas. Ang tunog ng pagpihitit ng gulong sa graba ay sinundan ng masayang boses ni Aling Martha. Pumasok ang matanda na may dalang mga bagong tahi na damit para sa apo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila nagkukwento na ngayon ng ligaya sa halip na puot. Naku, ang apo ko! Halika sa lola! Masayang wika ni Aling Martha habang kinuha ang sanggol mula kay Elena. Ang dating matalas na tingin ng biyenan ay napalitan ng isang mapagmahal na haplos. Elena, anak, nagluto ako ng paborito mong kakanin. Kumain ka muna. Baka napapagod ka na. Ngumiti si Elena. Isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Wala na ang kompetisyon, wala na ang pagmamanipula. Sa wakas, ang bahay na ito ay naging isang tunay na tahanan. Bago lumubog ang araw, naglakad ang mag-asawa sa dalampasigan.
Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhanginan ay tila isang mahinang palakpakan para sa kanilang tagumpay. Alam ni Elena na ang buhay ay hindi laging magiging perpekto. May mga hamon pang darating, may mga sugat na maaaring mag-iwan ng peklat. Ngunit habang nakatingin siya sa abot-tanaw, kung saan ang kulay kahel ng langit ay humahalik sa dagat, isa lang ang malinaw sa kanya. Ang katotohanan ay maaaring mapait sa simula, ngunit ito lamang ang tanging daan patungo sa isang matamis na bukas. Hindi na tayo biktima ng nakaraan, Mateo, wika ni Elena habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Tayo na ang sumusulat ng ating bukas, isang bukas na puno ng liwanag, katapatan at wagas na pagmamahal. Niyakap silang dalawa ng huling sinag ng araw, habang ang boses ng dagat ay tila bumubulong ng isang pangako ng kapayapaan na mananatili habang buhay. Ang pait ay tuluyan ng naging alaala at ang pag-ibig, sa wakas, ay nagwagi. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang wakas, ngunit para kay Elena, ang wakas ay isa lamang pintuan patungo sa isang mas malawak at mas maliwanag na simula. Lumipas ang 3 taon mula nang iwan nila ang ingay at pait ng Maynila. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa kanilang tahanan sa tabing dagat, tila uwant-unting binubura ng tubig alat. Ang mga bakas ng sakit na dati ay tila hindi na maghihilom. Nakaupo si Elena sa isang bangko sa ilalim ng puno ng niyog. Pinagmamasdan si Amara na ngayon ay isang masayahing bata na tumatakbo sa dalampasigan, hinahabol ang mga bulan ng dagat. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Si Mateo iyon. Dala ang isang maliit na basket ng mga bungang kahoy. Wala na ang mga bakas ng pagod at guilt sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mga lihim, ay ngayon ay tila isang malinaw na salamin na nagpapakita ng kanyang katapatan. Naisip mo ba, Elena? Mahinahong tanong ni Mateo habang nauupo sa tabi niya. Na darating ang araw na ganito tayo katahimik? Ngumiti si Elena at sumandal sa balikat ng asawa. Noon, akala ko ang kapayapaan ay ang kawalan ng gulo. Pero natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang gulo ng may katotohanan. Ang sandaling binuksan nila ang isang sulat na dumating kaninang umaga. Galing ito sa pasilidad kung nasaan si Liza. Hindi na ito humihingi ng pera o nananakot. Sa halip, ito ay isang maikling mensahe ng pagtanggap sa kanyang sariling pagkakamali at ang balitang dahan-dahan na rin siyang nakakahanap ng kanyang sariling katahimikan sa ilalim ng gabay ng mga eksperto. Napatawad mo na ba siya, Elena? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ingat. Huminga ng malalim si Elena. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Mateo. Para iyon sa akin. Para sa atin. Dahil kung mananatili ang puot sa puso ko, hindi tayo kailanman magiging malaya. Pinili kong bitawan ng pait para magkaroon ng espasyo ang tamis ng ating kasalukuyan. Sa puntong ito, nasagot na ang lahat ng katanungan. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa bawat sugat. Si Mateo ay naging haligi ng tahanan na hindi na marupok, at si Elena ay naging isang babaeng hindi na kailanman muling itatago ang kanyang boses. Maging si Aling Martha ay nahanap ang kanyang bagong papel sa buhay. Hindi na siya ang mapanghusgang biyenan, kundi ang mapagmahal na lola na laging handang magkwento kay Amara tungkol sa kabutihan at katatagan. Natutunan niya na ang pamilya ay hindi na susukat sa dugo o sa dami ng anak, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay simple. Ang katapatan ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay tila isang bahay na nakatayo sa buhanginan. Madaling gumuho sa unang hagupit ng bagyo. Ngunit ang pag-ibig na nakabase sa pagtitiwala
at pagpapakumbaba ay kayang lampasan ng kahit anong dambuhalang alon. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iwan ng kulay ginto sa buong karagatan. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Elena at sabay nilang pinanood ang kanilang anak na masayang kumakaway sa kanila mula sa malayo. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata? Nakangiting tanong ni Mateo. Hanggat kasama kita at hanggat wala ng lihim sa pagitan nating dalawa, handa akong harapin ang anumang bukas, sagot ni Elena. Ang tunog ng mga alon ay tila isang mahinahong panalangin na nagpapatuloy sa kanilang bagong simula. Ang pait ng katotohanan ay tuluyan ng naging tamis ng isang bagong pag-asa. Dito nagtatapos ang kanilang dula, ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling buhay, kasing tibay ng mga bato sa dalampasigan at kasing linaw ng tubig ng dagat sa umaga.